Si Eos, ang bunsong anak ng Diyos ng Araw, ay naglakbay sa mundo ng mga tao nang siya ay mahuli ng masamang demonyo na si Maeda. Munting Diyosa, huwag ka nang pumalag. Nalason ka ng aking nakamamatay na kamandag. Sa loob ng 10 araw, mamamatay ka. Ilang taon nang nakakalipas, iniligtas ng dakilang Zeus ang inyong uri. Hindi ako makapaniwala na susukuyan mo ang awa ng kapaksilan. Awa? Dahil sa kanya, sa lahat ng mga taong ito, ang lahing demonyo ay nabuhay ng mas masahol pa sa kamatayan. Hindi ka makakatakas dito. Ang galit ay magpapabilis lang sa iyong pagkamatay. Iris, aking minamahal na anak, halika. Opo, ina. Handa na po ako para sa misyong to. Magbalat kayo bilang si Eos. Bumalik sa Olympus. Lasunin ang kanilang alak at tayo'y magtatagumpay. Hindi! Paano siya naging kamukha ko? Noong unang panahon, ang lahi ng demonyo ay nakipagdigma sa mga tao. Ang mga Diyos ng Olympus ay lumabas upang harapin sila. Sa huli, natalo ang lahi ng demonyo. Ang Diyos na si Zeus, sa awa, iniligtas ang kanilang mga buhay. Ngunit sinelyuhan ang kanilang kapangyarihan sa loob ng kahon ni Pandora. Ngunit hindi kailanman kinalimutan ng mga demonyo ang kanilang ambisyon. Sa Olympus, si Eos ang responsable sa paghahanda ng mga alak na nagpapanatili sa mga Diyos na makapangyarihan at walang kamatayan. Iris, tandaan mo, kadugo kita. Ang iyong tungkulin ay ibalik ang lahi ng demonyo sa anumang paraan na kinakailangan. Magkunwarihan sa Eos, lasunin ang alak at pagkatapos ay sirain ang selyo ng kahon ni Pandora para palabasin ang kapangyarihan ng demonyo. Opo, ina. Ngunit si Iris ay kulang sa kapangyarihang lumipad patungo sa Olympus. Sa una, naisip niyang takutin si Eos. Ngunit sinelyuhan ni Eos ang kanyang sariling kapangyarihan at nakatulog ng mahimbing. Kailangan ko humanap ng tutulong sa akin na maabot ang langit. Ano bang mangyari? Nang hindi alam ni Iris ang gagawin, nakasalubong niya ang grupo ng taong nagbibiruan. Nagtatawanan at kinukot niya ang binata na nagngangalang Icarus. Nabaliw na sa kasakiman ang hangal na Icarus na yun. Balak niyang lumipad sa langit para humarap ng kayamanan. Sa tingin ba niya kaya niyang magkaroon ng kapangyarihan ng Diyos? Anong pinag-uusapan ninyong lahat? Ito'y interesante. Nakikita mo ba ang hangal na yun? Si Icarus yun. Matalino siyang inventor, pero napakatuso. Nagtrabaho siya ng gusto sa mga makina hanggang nabaliw at nawala sa pag-iisip. Ginamit niya ang kanyang mga imbensyon upang kumita mula sa mayayamang maharlika at ang kanyang kasakiman ay hindi tumigil doon. Gusto niyang bumuo ng mga pakpak para lumipad sa langit at nakawin ang kayamanan ng mga Diyos. Ngayon ay tiyak na ang kanyang wakas. Sa ilalim ng dagat ay may kumpol ng mga halimaw. Mahuhulog siya sa dagat at magiging pagkain ng mga halimaw. Mga pakpak na maaaring lumipad sa langit? Kakaiba! Ang aking 10 taon ng pagsusumikap sa wakas ay magbubunga. Langit, pagdating na ako. Naniniwala ka bang mahuhulog siya sa dagat kung bibilang ako ng 3? 1, 2, 3! Naku, hindi! Kung sino man, tulungan niyo ako. Mga halimaw, umalis kayo! Nang malapit ang mahulog si Icarus at maging biktima ng mga nilalang sa dagat, iniligtas siya ni Iris. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. At ikaw, Icarus, ayos ka lang? Niligtas mo ba ako? Paano mo nalaman ang pangalan ko? Narinig ko ang mga kwento tungkol sa'yo at naniniwala ko na ikaw ang makakatulong sa akin. Ako si Eos, anak ng Diyos ng Araw, tinanggalan ng kapangyarihan at tinugis ng demonyo. Ang mineral na ito ay matatagpuan lang sa lupain ng Diyos ng Araw. Marahil nagsasabi siya ng totoo. Sa 10 araw, ang lahi ng demonyo ay maglulunsad at pag-atake sa Olympus. Nawalan ako ng kapangyarihan at hindi makabalik sa langit para balaan ang lahat. Pakiusap, tulungan mo akong gumawa ng pakpak para lumipad sa langit. Sige, tutulungan kita. Pero sa isang kondisyon. Kung magtatagumpay tayo, dapat kang magbayad sa akin ng malaking halaga. Ay hindi, napakalaking halaga. Sumasang-ayon ako. Mauwasak ka ng sarili mong kasakiman. Nagtulungan sina Icarus at Iris upang lumikha ng mga pakpak, ngunit nabigo ng maraming beses. Naku, hindi! Ang gahaman na lalaking to ay talagang mabait. Mainit ang kanyang ulo. Tiyak na nagkasakit siya dahil sa pagpupuyat ng maraming gabi sa pagtatrabaho sa mga pakpak na to. Oras na, kailangan ko na umalis. Naku, hindi! Icarus, tumigil ka ang pilitin na sarili mo. Huwag mo
kong iala yung buhay mo para sa pera. Pakiusap, Diyosa. Tulungan mo ako makapunta sa isang lugar. Kailangan nila ako ng gusto. Sa isang makapangyarihang bansang Griego, mayroong isang napakahirap na nayon. Kailan kaya matatapos ang mga miserableng araw na to? Ayos ka lang ba? Masyadong tigang ang lupa dito. Isinumpa kami ng mga Diyos at tiyak na mamamatay. Sasakupin ko mga Diyos at gagawing pinakamayabong na lupain ng lugar na to. Nabanggit mo kanina na ang lupaing ito ay sinumpa ng mga Diyos. Anong ibig mong sabihin? 20 taon nang nakakalipas, nakipagkasundo kami sa demonyong si Maeda dahil sa kasakiman. Ikinagalit ito ng Diyos ng araw na si Helios at ang lupain ay naging tigang mula noon. Lubos namin pinagsisisihan ito, ngunit hindi namin mapawi ang galit ng Diyos. Tapos dumating si Icarus. Nangako siyang gagamitin ng agham para dalunin ng mga Diyos. Siya ang naging pag-asa namin. Bakit niya gagawin yun? Hindi ba't sakim siyang tao? Ginamit ni Icarus ang lahat ng kinita niya para matulungan tayo. Siya ang pinakamapagbigay na tao sa mundong to. Ginamit niya ang kanyang pera sa pagsasaliksik ng mga makina at pataba upang matulungan kaming magsaka. Noong una, pinagtatawanan siya ng lahat. Pero tignan mo ngayon, tunay siyang nakagawa ng milagro. Lalo na gusto ni Icarus ng maraming pera para makapagpatayo ng mga paaralan para sa mahihirap na bata at matulungan silang baguhin ang kanilang buhay. Si Icarus ang pinakamabait na tao sa mundo. Eos, halika dito. Tulungan mo ako. Sige! Loko talaga tong lalaking to. Siya ay may sakit at nagsusumikap pa rin. Pero nakakataba ng puso ang kanyang kabaitan. Ako'y marahas na sinanay ng aking ina mula pagkabata. Kailangan gumawa ng maraming mahihirap na gawain. At hindi ko alam kung anong pakiramdam ng pag-aalaga sa isa't isa hanggang ngayon. Icarus, kung isang araw malaman mong niloko kita, mapapatawad mo ba ako? Habang lumambot ang puso ni Iris, kumirot din ito. Malapit na ang katapusan ng misyon, ngunit hindi pa rin kumpleto ang mga pakpak. Icarus, huwag mong pilitin ang sarili mo. Masasaktan ka. Napakawalang kwenta ko. Nasa panganib ang mundo at wala akong magawa. Magpahinga ka na. Ako nang bahala sa iba. May naalala lang ako. Merong pambihirang mineral sa palasyo ng hari na maaaring magpalipad ng mga pakpak. Huh? Pupunta ako at kukunin ko yun. Sasamahan kita. Ang palasyo ay mapanganib. Hindi mo kayang mag-isa. Para sa lahat, nagpa siya si Icarus na itaya ang kanyang buhay. Ngunit hindi niya alam na magsisimula pa lang ang tunay na trahedya. Si Icarus at Iris ay pumasok sa palasyo at nakuha ang mineral, ngunit mabilis na nahuli. Eos, kailangan mo umalis dito. Kumpletuhin ang mga pakpak at lumipad sa langit. Matapos talunin ang angkan ng demonyo, alagaan ang mga batang mahihirap sa nayon. Tulungan silang maging kapaki-pakinabang na tao. Icarus, patawarin mo ko. Meron akong sariling mga pasanin. Ayos lang, naintindihan ko. Ginawa mo ito para sa sangkatauhan. Maging matatag ka, Eos. Iris ang tunay kong pangalan. Patawad, Icarus. Patawad talaga. Pagkatapos ay dinakip si Icarus at hinarap sa isang malupit na parusa. Siya ay nakulong sa higanting palaisipang daan na puno ng patibong at nakakatakot na mga nilalang. Parang patay na rin ang Icarus na yun. Mamamatay siya sa uhaw o sa gutom. O magiging pagkain ng halimaw.
Sa sandaling si Icarus ay nahuli ng halimaw, si Iris ay napakita at tinalo ito. Dahil na-impluwensyahan ni Icarus, ayaw na ni Iris na gumawa ng masamang gawain. Nagpa siya siyang bumalik sa palaisipang daan at ibalik ang mga pakpak kay Icarus para palayain siya. Ibinabalik ko ito sa'yo. Mas karapat dapat kang gamitin ang mga ito kaysa sa akin. Eos, salamat. Niligtas mo na naman ako. Pakiusap, huwag mo akong tawagin sa pangalang yon. Ang tunay kong pangalan ay Iris, anak ng demonyong si Maeda. Niloko kita, ilang taon nang nakakalipas. Eos! Hindi! Iris! Anong nangyayari? Ah! Malupit ang sumpa sa akin ng aking ina. Ilang taon nang nakakalipas, ang angkan ng demonyo ay inalis ang lahat ng kanilang kapangyarihan. Ngunit ang aking ina, ang kataas-taasang demonyong si Maeda, ay gumawa ng hakbang. Kinuha niya ang bahagi ng kanyang kapangyarihan at itinago ito sa isang artepakto. Nakatago sa loob ng masamang puno ng klipot. Matapos ang pagkatalo ng angkan ng demonyo, nakuha niya ang artepakto mula sa klipot. Ginamit niya ang natitirang lakas niya para magsagawa ng ipinagbabawal na ritual sa kanyang anak. Ako! Ito ay isang hindi masisirang sumpa. Kung ipagkanulo o suwayin ko siya, daranas ako ng isang kakilakilabot ang parusa. Ako'y magiging madilim na araw, nasusunugin ng lahat at ang aking sarili. Icarus, ang mga araw na kasama kita ang pinakamasaya sa buhay ko. Maraming salamat. Mahal kita. Hindi, Iris! Wag! Magigiting naman dirigma. Makapangyarihang mga Diyos. Kung sino man, pakiusap, parilin ako bago ako magdulot ng gulo. Nang matapos siyang magsalita, tuluyan nang nawalan ng malay si Iris. At ang sangkatauhan ay napunta sa bingit ng pagkalipol. Lumitaw ang mga mandirigmang Griego, handang barilin si Iris. Ngunit gumamit ng pampatulog si Icarus para pigilan sila. Iris, huwag kang matakot. Niligtas kita. Iris, hintayin mo ko. Ang mineral na nagpapalipad sa mga pakpak na ito ay may isa pang kapangyarihan. Maaari itong maglinis ng masasamang puwersa. Hindi kita hayaang mamatay. Dahil mahal kita, ang pagkilala sa iyo ang naging pinakamasayang bahagi ng buhay ko. Wala akong pakialam sa nakaraan mo. Alam kong mahal mo ko. Mahal kita at ang puso natin ay para sa isa't isa. Iris, mabuhay ka ng magandang buhay para sa mga natitirang araw mo. Para sa ating dalawa. Sa huli napalaya si Iris mula sa sumpa, ngunit namatay si Icarus. Nang harapin ni Helios si Iris at makita ang marka sa braso nito, napagtanto niyang anak niya ito, ang inakala niyang matagal nang nawala. Ito ang aking anak. Napakasaya at buhay pa siya. Ilang taon nang nakakalipas, minahal ko ang isang mortal na babae. Ngunit ang mga banal na patakaran ay nagbabawal sa mga mortal na tumulong sa Olympus. Kaya kinailangan kong ipanganak siya sa mundo ng mga tao. Ang aking asawa ay nagsilang ng kambal na bata, sina Eos at Iris. Nakipagsabuatan si Maeda sa mga oportunista para dakpin ang aking kapuspalad ng mga anak. Mabilis akong dumating, pero si Eos lang ang nailigtas ko. Kahit na pinalaya, hindi napigilan ni Iris na sisihin ang sarili. Nung wala akong malay, narinig ko na si Maeda ay nagwala. Gusto kanyang gamitin para lasunin ng mga Diyos. Ngunit hindi niya alam na ikaw at ako ay kalahating Diyos lang. Kaya tayo ay pinanganak bilang mga ordinaryong tao. Ang mga kalahating Diyos ay dapat sumailalim sa ritual, napaliguan sa banal na alak para makakuha ng malaking kapangyarihan. Dahil hindi ka kailanman sumailalim sa ritual, wala kang banal na kapangyarihan at hindi makabalik sa Olympus. Kaya pinahirapan ka ni Maeda sa lahat ng taong ito. Iris, itigil mo ng pagpapahirap sa sarili mo. Natagpuan at winasak namin si Maeda. Malaya na din si Eos. Hindi ako galit sa'yo. Mula ngayon, maaaring maging masaya na tayo. Sa nakalipas na 20 taon, ang pamumuhay kasama si Maeda ay parang nakatira sa impyerno. Lagi kong sinisisi ang tadhana sa pagbibigay sa akin ng masamang ina. Akala ko sa lahat ng aking kasalanang nagawa, hindi na ako karapat-dapat na tumungtong sa sagradong Olympus. At saka, gusto kong bumalik sa mundo ng mga tao dahil maraming bagay ang kailangan kong gawin. Sana wala na siyang gawing kalokohan. Naniniwala ako. Nasaan man siya, puno ng pag-asa ang puso niya. Nagpasya si Iris na mamuhay bilang isang ordinaryong tao. Ipagpatuloy ang hindi natapos sa mga imbensyon ni Icarus upang matulungan ang mga mahihirap, lalo na ang kapuspalad ng mga bata.